Okay, magandang umaga po sa ating lahat. At ang vlog natin ngayon ay medyo kakaiba itong vlog natin ngayon. Very interesting po ang ating vlog ngayon. Una nating pag-uusapan, importante ito na malaman ng buong sambayan ng Pilipino patungkol po sa survey na nangunguna na naman itong si VP Sara. Okay, ipapakita ko dito sa vlog natin at i-explain natin yan. Okay? Pangalawa na ating pag-uusapan na hindi po ito binalita ng mainstream media. Ewan ko lang kung bakit, no? Pero hindi nila ito binalita. Hinanap ko sa GMA, sa News 5, sa UNTV, saan pa? Wala. ABS-CBN, wala talagang nagbabalita. Ang nagbabalita lang dito, mga vloggers. At sa Facebook, maraming nag-share. Okay? Ano ba itong balita na ito? Si Vice President Inday Sara Duterte, no, nag-file ng petisyon sa Supreme Court na ipahinto ang impeachment proceedings. Okay? Mamaya, ipapakita ko sa inyo yung buong content, ang buong detailed na anong tawag dyan? Documents na ano ang nilagay ni BP Sara doon sa dokumento, bakit ipahinto ang impeachment proceedings. Okay? Petition po ito. Mamaya i-explain natin yan. At last but not the least na ating pag-uusapan, matindi ito. No? Itong si President Donald Trump ng Amerika, ng USA, nakakatakot po ang kanyang banta dito sa Iran. Bakit po nakakatakot, no? Kasi nagsabi lang naman siya na uubusin niya ang buong sibilisasyon ng Iran. Kasi nagbabanta siya. Meron siyang ultimatum, parang binigyan niya ng deadline ang Iran, no? May gusto siyang ipagawa ng Iran. Kung hindi ito gagawin ng Iran, uubusin niya ang Iran. Nakakatakot po yan kasi madadamay po ang mga inosenteng tao dyan sa Iran. Okay? Babasahin ko kung ano ang konteksto nito. I-explain natin yan kung ano ang epekto nito. Okay? Mamaya sa ating vlog. Okay? Pero bago natin ito pag-uusapan, guys, i-like muna at i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. Okay? At para malaman nila kung ano na ang mga nangyayari ngayon sa problema natin sa buong mundo. At syempre dito rin sa bansang Pilipinas. Okay? Like and share. Tapos sa mga bago pa lang dito sa aking channel, subscribe na po kayo kasi libre lang po ang mag-subscribe. Walang bayad yan. Updated kayo sa ating mga balita. Okay? So heto, unahin natin kaagad itong survey. Ayan. Good news po ito Bakit po ito good news? Ito na nga, no? Latest survey po ito. Ayan. Itong lakihan natin para alam ninyo. Lakihan natin. Para makita ng buong audience ng Donmar TV. Ayan. Ang nakalagay po dito, pre-election preferences for the 2028 presidential elections, March 2026. Okay, syempre, may group of taong bayan na pinili ito, no? Sino ang hanapin natin kung sino ang nagpa-survey. Ito po ay sa WRN, okay? Research. WRN po ang nagpa-survey nito. So, nakalagay dito, kung ngayon ang araw ng 2028 national elections, sino sa mga sumusunod na pangalan ang iboboto mo sa pagka-pangulo? Okay, so syempre, meron pong nakalagay na mga pangalan. Okay? Ang nangunguna po ay si Vice President Inday Sara Duterte. Ayan. Si VP Sara nakakuha ng 35.9%. Yeah, sa buong ito taong bayan na ang nagsabi nito
35.9%. Siyempre, hindi na ako magtataka nito kasi noon pa man, hindi naman talaga bumaba ang rating ni VP Sara. Consistent yan na ang taong bayan gusto na si VP Sara ang maging presidente. Ang sumunod dito si Raffy Tulfo. Ang pangatlo naman si Leni Robredo. Natalo pa itong si Leni Robredo, di ba? Ibig sabihin, kayong mga kakamping, wag na kayong mag-expect na mananalo si Robredo kasi kahit nga ni Raffy Tulfo, italo na siya, no? That's taong bayan ang nagsasalita nito, ha. Ang pang-apat ay si Senator Bongo. Hindi naman si Bongo, alam naman natin, no? Mga taga DDS, syempre, yung mga gustong maging presidente si VP Sara ay hindi na talaga pinili si Bongo. Ngayon, pang-lima, itong si Bam Aquino, Dilawan rin. Pang-anim, si Kiko Pangilinan. Kung mapapansin ninyo, mga dilawan na yung nasa ilalim, no? Nakakuha ng si Raffy Tulfo 18.5%, Leni Robredo 15.7%, Bongo 3.6%. Ayan, si Aquino Bam bumaba na 3.2%. Kiko Pangilinan, ayan, 1.4%. Si Angara 0.7%. Si Hontiveros ninyo. Yung lola ninyo, mga kakamping, 0.7%. Yan ang napapala ni Hontiveros sa kanyang, alam mo Carmina, mahal ko ang Pilipinas. Yan ang napala mo kasi napaplastikan yung taong bayan sa inyo. Joy Belmonte, ewan ko ba kung bakit itong si Joy Belmonte sinali pa nila ito. John Vic Rimulya, ito yung nangangarap ring maging presidente, 0.3%. Si Dizon Vince, wala naman ito. Si Dizon Vince, 0.1%. Nasira rin ang pangalan nito kasi ang hindi pa sigurado 19.4%, no? Yung mga walang pakialam siguro o nalilito pa, hindi masyadong interesado sa usaping politika. 19.4%. Ito total po 100% po ito, ha. Dinidivide natin 'yan. Ngayon, ewan ko lang kung bakit sinali itong si si Vince Dizon, Joy Belmonte at si Angara. Para sa akin hindi na dapat sinali ito, no? Si Hontiveros nangangarap ito eh. Vince Dizon, pwede ring hindi ito isali kasi wala naman talaga itong numbers, okay? So yun po. That's the reality. Si VP Sara po ang nangunguna sa survey. Palakpakan. Yan. Alam nyo, sa totoo lang, no? Sasabihin na naman ng mga dilawan ito na, fake news yan, fake news. Sasabihin na naman nilang fake news ito eh. Alam mo naman yung, anong tawag dyan? Alam nyo naman ang mindset ng mga, mga dilawan. Ano yan? Anong tawag dyan? Kapag pabor sa kanila, maniniwala yan sa survey. Pero kung hindi pabor sa kanila, fake news yan. Ano lang yan? Sasabihin na naman nila na, brainwashing sa taong bayan. Hindi talaga nila matanggap-tanggap ang katotohanan. Yan ang ibig sabihin. Yeah, especially ito mga loyalista rin. Hindi nila matanggap-tanggap. Yan. That's the reality. And kung ako pa sa inyo, suko na kayo kasi mas lalo kayong masasaktan sa 2028. Yan ang katotohanan. Sige. Bahala na kayo dyan. Okay, ngayon, punta tayo dito sa balita na hindi po ito binalita ng mainstream media. Itong pag-file ng petisyon ni VP Sara sa Supreme Court na ipahinto ang impeachment proceedings. Okay? So, ito po yun. Ayan. Okay? Wait muna.
Ah, i- Ganito po ang kumakalat na balita. Hmm. Ito po, ano po ito ha? Parang ah, anong tawag diyan? Shinare po ito ni Tio Moreno na vlogger, okay? Ito yung mga dokumento ha, nakikita natin. Yan. Lakihan natin para sabay-sabay nating mabasa. Ito yon ni Tio Moreno, shinare niya. VP Sara Duterte seeks Supreme Court intervention to halt impeachment proceedings. Vice President Inday Sara Duterte, in her personal capacity, has filed a petition for certiorari and prohibition before the Supreme Court of the Philippines. Ang layunin po nito ay ihinto sa House Committee on Justice, okay, na ipagpatuloy ang impeachment proceedings against her. So gustong ipahinto ni BP Sara ang impeachment proceedings. Duterte argued that the initiation of impeachment process by the House of Representatives and its Committee on Justice was tainted with grave abuse of discretion. Ito po yung pinakaunang rason ni BP Sara. Bakit nag-file siya ng petition? Kasi naniniwala sila na tainted po ito ng grave abuse of discretion, amounting to lack or excession of jurisdiction and violated the Constitution. Naniniwala po ang kampo ni VP Sara at si VP Sara na meron pong violate ang mga taga Committee on Justice, okay? Ang House of Representatives. So ito po yung laman ng kanyang petition, no? Sabi po dito, ang nakalagay po dito, ayan, Republic of the Philippines, Supreme Court, Manila, Sara Z. Duterte in her capacity as the Vice President of the Philippines. Siya po ang petitioner, si VP Sara. Versus, okay? Ang ano po dito, for petition, ayan, receive yan ha, may pirma yan. For petition for certiorari, ito po yung reason ha. Ang petition nila is for petition for certiorari and prohibition under the Rule 65 of the Rules of Court with urgent application for temporary restraining order and or writ of preliminary injunction. Ito po, House of Representatives of the Philippines. Ano po ito? Versus the House of Representatives. Ayan, nakalagay na mga pangalan ha. Senate President Joel T. Sabala. Ayan, nakalagay. Respondents. Petition for certiorari and prohibition with urgent application for temporary restraining order and or writ of preliminary injunction. Petitioner by counsel respectfully states, okay? This is a petition for certiorari. Basahin na natin ha, ang nakalagay dito. And prohibition under the Rule 65 of the Rules of Court seeking to declare as void ab initio and impeachment complaints against the petitioner and committee proceedings arising therefrom, including all incidents relative thereto because. Okay, ito na. Ayan. Letter A. The initiation process conducted by the respondents, which is the House of Representatives and the Committee on Justice, is marred by grave abuse of discretion, amounting to lack of excess of jurisdiction and contravention on the Constitution as well as the guidelines laid down by the Honorable Court in Francisco versus House of Representatives, et al. Gutierrez versus House of Representatives Committee on Justice et al. And Duterte versus the House of Representatives et al.
The Zabala and Cabrera complaints are void ab initio for violating the 1-year bar rule. Under Section 3, Paragraph 5, Article number 11 of the 1987 Constitution, which prohibits the initiation of more than one impeachment proceeding against the same official within period of 1 year, following effective non-viability of the early initiated Castro and the complaints on March 2, 2026 through their respective setting aside withdrawal. Alam mo nyo naman na binanatan sila ng file of impeachment. Meron naman tayong one year bar rule, di ba? Accordingly, letter C na ha. Accordingly, any and all proceedings that emanate from these unconstitutional complaints are also unconstitutional. Yan po ang argument ng kampo ni VP Sara. The conduct of trial, whether mini or full-blown, by respondent Committee on Justice and the exercise of its ancillary incidents, including the assurance of compulsory processes, are unconstitutional and encroaches on power of the Senate solely vested in the latter by the Constitution. Consequently, Section 7 of the Rules of the Procedure of the Impeachment Proceedings of the 19th Congress, HOR, adopted by the 20th Congress, insofar as it follows for such proceedings, is likewise unconstitutional. Kung maalala po natin, labag po yan kasi sinabi nila na mini trial. Kapag sinabi mong trial, meron talagang guilty or not guilty. Pero wala pong karapatan, wala pong jurisdiction ang House of Representatives para sila po ang may magdeklara ng guilty or not guilty, kundi doon sa Senado. So dito pa lamang ay dapat itong ireklamo ng petition ni VP Sara. Okay. Respondent Committee on Justice circumvented the limits of its constitutional task by improvising additional set of rules that were neither contemplated by the Constitution nor published. Okay. Sunod. Ito na. And promulgated by the Congress, in whom the Constitution solely vests the power on promulgate rules to effectively carry out the constitutional provisions on the impeachment process. Letter F. The proceedings conducted by the Respondent Committee on Justice remarkably show grave abuse of discretion, the reek of double standards in the treatment of impeachment complaints. Ayan. Sabi dito ng letter F, meron po silang nakitang double standards. Kasi kung maalala ninyo, yung kay BBM, na klaro naman yun na pasok yun sa impeachment proceedings pero hindi nila ginawa kahit klaro yung ebidensya. Pero yung kay VP Sara na hindi masyadong clear yung ebidensya, talagang proceed nila ang impeachment proceedings. So yan po ang sinabi nila sa Supreme Court. Number 2, direct resort to this honorable court in its original jurisdiction is justified as most, if not all, of the exceptions to principle of hierarchy of courts, and presents the question present in the petitions are genuine issues of constitutionality must be addressed at the most immediate time. Ibig sabihin dito na nilabag po ng House of Representatives, no? Ito po so yun patungkol sa jurisdiction. Parang umasta na sila na parang Senado. Ang Senado lang ang makapag-trial kung guilty or not guilty. Number 3, these constitutional issues involve novel issues on the constitutional limits to exercise of the HOR, of its power to initiate all cases impeachment, and there is no other plain, speedy, and adequate remedy in order or the course of law. Sinagot naman sila, di ba?
Merong ang answer sila kampo ni BP Sara, pero still gusto pa nilang papuntahin doon si BP Sara. Under the attendant facts and circumstances, in this case, petitioner raises among others the following issues on impeachment proceedings against her. Ito na. Letter A. Whether the respondents of a House of Representatives committed grave abuse of discretion amounting to lack of excess of the jurisdiction. Ayan. Kaya nga, wala silang karapatan dyan para ipatawag si BP Sara. Whether the speaker of the respondent, letter B, whether the speaker of the respondent, HRR, and or of its committee on rules committed grave abuse of discretion amounting to lack of excess jurisdiction when they, ayan, tuloy, when they and promulgated by the Congress in whom the Constitution solely vests the power to promulgate rules effectively carry out the constitutional provisions on the impeachment process. Letter F, proceedings conducted by Respondent Committee on Justice remarkably show, ayan, umulit na pala ito. Number 4. Hindi pala umandar. Ayan. Effected and mechanical and simultaneous referral of the 4 impeachment complaints of the Committee on Justice without require prior plenary deliberations, thereby subverting the very purpose of the 3 sessions day period under Section 3O. Ayan. Iniisa-isa na nila yung mga maling ginawa ng House of Representatives. Whether Respondent Committee on Justice committed a grave abuse of discretion amounting to lack of excess of jurisdiction. Yan. Lahat ito ay patungkol po sa grave abuse of discretion na ginawa ng House of Representatives. Okay? Ayan. Ito pa. Ayan. With the Respondent Committee on Justice under the ayan. Yan po. Basahin natin. Paulit-ulit na pala ito na na-download ko. Ayan yung copies of the petition. Whereof respectfully prayed that upon the filing of the petition, temporary restraining order be issued to enjoin respondent. Kaya nga, no? Isa-summarize ko na lang ito kasi medyo mataas eh. Ibig sabihin, no? Ang ibig sabihin nito is meron pong inconsistencies. Meron pong nilabag ang House of Representatives sa kanilang impeachment proceedings. Masyadong magaling sila eh. Okay? So, tama lamang na nag-file ng petition si VP Sara sa Supreme Court. At alam ko naman ang Supreme Court po, malaki ang chance na ibabasura na naman itong impeachment na ito eh. Iiyak na naman sila dyan eh. Kasi po, makikita mo talaga sa House of Representatives na abuse of power ang ginagawa nila. Mantakin nyo, no? Coming from their mouth, sinabi nilang mini trial. Wala namang ganun eh. Ang kanilang dapat ang jurisdiction po ng House of Representatives ay yun lamang kung ano ang sa tingin nila ang sagot ng kampo ni BP Sara. Ayan naman nag-comply naman ang kampo ni BP Sara, sinagot nila yung accusation. Hindi nagkulang ang kampo ni BP Sara dyan. So it's time for them, ang House of Representatives, ang trabaho nila, na i-proceed yung impeachment proceedings, which is magbotohan na sana. Okay? Maghihintay tayo. Out of the 300 plus na mga congressmen, ito na yung time
na makakuha ba sila ng 1/3 of the votes. Pero hindi nila ginawa yun. Dinidelay nila ang proceedings kasi ayaw raw pumunta ni BP Sara sa Committee on Justice. Gusto nila pahiyain si BP Sara. Sasabihin nyo naman, Don Mar, OA ka naman. Hindi, yun ang katotohanan. That's the reality. Gusto nilang pumunta si BP Sara doon, tatanungin ng mga questions. Patungkol rin sa SALN. Tatanungin nila ng tatanungin doon hanggang makakuha. Fishing expedition nga eh. Yan ang term nila ng mga nag-a-analyze. Di ba? Kung hindi po kayo satisfy sa sagot ng aligasyon, akusasyon ng sinagot ni BP Sara, edi mag-proceed na kayo, magbotohan na kayo. Di ba? Kaya, nag-file ng petition si BP Sara dahil ang behavior ng House of Representatives halata po na namumulitika. Yan ang katotohanan. So, ako dito, no, I hope na talagang, sa totoo lang, I hope na marirealize rin yan ng Supreme Court at magkaroon ng desisyon ang Supreme Court na ibasura na itong impeachment na ito. Ako, malakas ang kutob ko dyan na ibasura ito. Kasi mga magagaling na mga judges yung mga yung mga taga Supreme Court eh. Okay? So, yan. Comment kayo dyan anong masasabi nyo dyan sa pag-file ng petisyon ni BP Sara sa Supreme Court na ipahinto ang impeachment proceedings. Ngayon, eto na tayo. Punta na tayo dito kay Donald Trump. Ito yung balita patungkol kay Trump. Nagbanta na itong si Trump. Ano bang sinabi ni Trump? Ipapakita natin ito. Yan. Sabi ni Trump dito, no? Ito po ay kinuha po natin ito, binalita po ito ng GMA News. Okay? Anong sabi ni Trump? A whole civilization will die tonight, never to be brought back again. I don't want that to happen, but it will probably will. Ibig sabihin, sa Tagalog, meron raw buong sibilisasyon na mamamatay. Hindi na raw maibabalik. Hindi ko po gustong mangyari ito, pero parang talagang mangyari ito. Yan ang sabi niya. We will find out tonight. Meaning to say, malalaman natin ito mamayang gabi. Ito ang, itatagalogin ko na lang one of the most important moments. Ito yung pinaka-importanting ganap, no? In the long and complex history of the world. Sa kataas-taasan ng ating kasaysayan ng mundo. 47 years of extortion, corruption, and death will finally end. Yan ang banta niya. God bless and the great people of Iran. Yan ang sabi ni Donald Trump, the US President. Once again, exhorted Iran to make a deal by given deadline. Bakit nasabi ni Trump na kung hindi po umaksyon ang Iran sa kanyang gustong mangyari, uubusin niya ang Iran? Bakit nasabi yan ni Donald Trump? Ito, ni-research po natin ito, di ba? Ano ba ang sinabi ni Trump? Si Donald Trump, nag-warning siya. Okay? Nag-warning si Donald Trump na uubusin niya, the whole civilization of Iran will die tonight. Kasi po, nagbigay po siya ng deadline sa Iran. No? Ano ba ang deadline na gusto niyang mangyari? Gusto niya ipa-reopen ang Strait of Hormuz, a key global oil route. Gusto niya
buksan ulit ang Strait of Hormuz. Kung hindi ito bubuksan ng Iran, ito yung gagawin niya. Bombahin siguro niya yung mga infrastructures, lahat-lahat na. Tapos kawawa ang mga inosenteng tao dito, madadamay talaga. Okay, yan ang buong yan. Tapos ano ang nakakatakot dito? Ang nakakatakot po dito ay tinakot niya ang malaking military na malaking military strikes na mga infrastruktura ng Iran. Okay? Isa na dito ang power plants, ang mga tulay o mga bridges at mga key facilities. Ang implikasyon po nito, kung ang Iran ay hindi papayag, ang United States of America ay posibleng aatake at dudurugin ang Iran. Yan po ang nakakatakot dito. So, yan po ang ibig sabihin niya nung sinabi niya na end of civilization. Tatapos ang isang sibilisasyon. Pero marami pong nag-a-analyze dito na hindi naman siguro literal yun na talagang iwa-wipe out niya ang Iran. Pati yung mga tao doon. Parang rhetoric raw, no? Ang ibig raw sabihin ni Trump dito ay yung mga infrastructures ng mga military at yung mga kasangkapan ng military ng Iran ang gigibain ni Donald Trump. Sa tingin ko naman, yung sinabi ni Trump na civilization, nakakatakot yun kasi kasama na sa sibilisasyon ang mga tao dyan . I hope naman na totoo ito na military lang. Di ba? So, ano ba ang nangyari? Ano ba ang umiikot dito na pangyayari? Meron pong conflict ang Iran at Amerika. Ngayon nangyari yan ngayon sa 2026. Meron na pong mga airstrikes na mga nangyayari. Meron na pong mga ang Iran rin ay anong tawag dyan? Lumaban rin ang Iran ng airstrikes, no? Tapos lumalaki po ang tensyon. Na lalaki pa ito, na lalawak pa ang digmaan. Yan ang nakakatakot, no? So, anong sabi ng tao dito? Ano ang reaksyon ng tao dito? Maraming mga leader at yung mga eksperto na syempre criticize nila ang statement ni Donald Trump. Ito po ay nakakatakot, alarming, at delikado po itong sinabi ni Donald Trump. Yan ang sabi ng mga eksperto at mga world leaders. Kasi hindi natin nang alam ang utak ni Donald Trump kung totohanin niya ito o hindi. Meron ring iba na nagsasabi na ito na po ang talagang maduguang krimen ng sibilisasyon at infrastructures. Na target talaga ang Iran. Pati itong mga kaalyado rin, no? Kaalyado ng mga Amerika ay nagsasabi na mismo yung mga kaalyado na itong sinabi ni Donald Trump, itong sinabi niya ngayon na banta ay parang lumagpas na, no? Very extreme ang kanyang sinabi. Ang sabi naman ng iba na ang ibig sabihin ni Donald Trump ay yung mga military lang ang
ang ibig niyang sabihin na wawasakin niya. Pero yung basa ng iba, buong Iran, pati yung mga inosenteng mga ano, because it's already inhumane eh. Okay? So, ang bottom line dito, totoo na nagbanta si Donald Trump ng ganyan. Okay? Part raw ito sa meron raw ganitong mga leader na parang rhetoric. Oh, hindi po literal raw ang sinabi ni Donald Trump. Kung i-ano mo, i-word by word mo, parang uubusin ang Iran na buong sibilisasyon. Pero, some say rhetoric na ang ano lang, military lang. Ano sa tingin ninyo? Wala ako hindi ko mabasa ang utak ni Trump eh. Kasi ito, sometimes, ano rin ito si Trump eh. Kung anong gusto niyang gawin, gagawin niya talaga eh. Kaya nga, ako'y naawa sa Iran. Oh? So, ako no, ano ang reaksyon natin dito? Ako, I'll pray for world peace. Sa totoo lang, world peace. Kasi po, ganito yan eh. Ang point ko dito, no? Ang point ko dito, tao rin naman tayo eh. Diba? Lagi nating, nung panahon ng nung panahon ng COVID-19, nagkaisa po ang buong mundo. Okay? Panahon ng COVID-19, nagkaisa ang buong mundo para i-save ang humanity. Di ba? Kung maalala ninyo, gusto natin ma-save ang humanity, tinutulungan natin yung mga maliliit na bansa. Yung mga malalaking bansa, tumutulong sa mga maliliit na bansa by giving vaccines. Dito sa mga nangangailangan ng vaccine to preserve humanity. Di ba? Because lahat tayo humans. So we care about humans. Human to human relationship. So we care about humans. So nagtulungan tayo. Tapos, ang logic po natin dito, meron lang tayong hindi na pagkakaunawaan. Ano na po tayo? Ganito na po ang ating nangyayari. May leader nang sasabihin na uubusin niya ang isang sibilisasyon. Di ba? So, nasaan na yung tulungan natin? We are careful na maubos ang human civilization nung panahon ng pandemic. Pero heto tayo ngayon. Gumagasta tayo ng mga malalaking mga infrastructures, mga kasangkapan para sa digmaan, para gurgurin natin ang kapwa natin buhay ng mga tao, humans. So ako, I will pray for world peace. Di ba? Huwag natin yung ating galit at yung pride natin, huwag nating gamitin ito kapag buhay na ng tao, buhay na ng isang bansa ang pinag-uusapan. Kasi ano mang layunin natin dito sa mundong ito? Bakit tayo nandito sa mundong ito? Ano ba? To enjoy life to the fullest. Di ba? We only live once. So if we only live once, respetuhin natin ang bawat isa. Kung meron man tayong hindi pagkakaunawaan, dapat pag-usapan. I will go for world peace. Kung ganito ang dapat gawin ni Donald Trump para may matauhan na bansa,
Eh di gawin niya. Basta wag lang niyang idamay ang mga inosenteng tao sa Iran. Okay? Kasi po, yung mga casualties, kawawa naman yung mga inosenteng bata. So, if Donald Trump wants to end or put a statement to an end of this problem, sana wag naman niya idamay ang mga inosenteng tao sa Iran. Ako sa tingin ko, ang basa ko dito, parang strategy lang siguro sa sinabi ni Trump, banta na madadamay ang mga tao dyan kapag hindi susunod. Eh kayo na rin namang mga taga-Iran, yung mga military dyan at mga leaders dyan. Sundin nyo na kung anong gusto. Walang gustong makipag-away dito sa Amerika kasi malakas ito eh. Silang pinakamalakas when it comes to the anong tawag dyan? Yung military powers. Walang makakalamang dyan. Walang nananalo dyan sa Amerika. Yun lang ang maipapayo ko. Remember what happened to Japan? Kung paano pinarusahan ng Amerika yung ginawa ng Japan sa Pearl Harbor. Ano nangyari? Ubos ang Hiroshima. Di ba? So, I don't want that to happen again in Iran. Ayaw natin yun. Medyo tayo ngayon na-educate na po tayo kung sa kasaysayan natin, yung mga errors natin noon. Yung nangyari sa Ukraine at sa Russia. Di pa ba tayo nakaka-learn ng lesson doon? Di ba? Yun lang ang sa akin. So, kayo mga audience ko dito sa Don Mar TV, libre kayong mag-comment, mag-react sa ating mga pinag-uusapan at babasahin natin yan sa comment section. Okay? Paki-like, paki-share po itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan at para naman malaman ng taong bayan na ano nang nangyayari sa mundo. Okay? At sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, subscribe na po kayo para updated kayo lagi sa ating mga trending na balita. At to remind you, libre lang ang mag-subscribe, walang bayad yan. Okay? See you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye!